Mapagpalang araw po sa inyo, Miss Kay. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Emmy. 38 years old na po ako at may asawa na. Si Jaime, 44 years old. Matanda sa akin ang 6 na taon si Mister at may anak ng 2 si Jaime nang makilala ko. Hiwalay na sila ng kanyang ka-live-in noon kaya't wala naman naging problema. Sustentado din niya ang kanyang 2 anak. 30 naman ako nung maging asawa ko si Jaime. At magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nabibiyaan ng anak. Iyon marahil ang dahilan kung bakit naging matamlay ang pagsasama naming 2. Sa unang 3 taon naman ng pagiging mag-asawa namin ni Jaime, ay masasabi kong hindi siya nagkulang sa akin. Pero sa paglipas pa ng mga taon, ay tuluyang tumamlay ang pagsasama naming 2. Alam kong meron siyang ibang babae. Wala lamang akong pruweba, pero malakas ang kutob ko. At sa loob ng 8 taon naming pagsasama, Miss Kay, ay halos 2 taon na akong hindi sinisipingan ng asawa ko. Tama kayo, kaya't ito rin marahil ang dahilan kung bakit mabilis akong nahulog sa inaanak ni Jaime na si Dave. Sabihin niyo nang malindi ako, pero kay Dave ko naramdaman ang tunay na kaligayahan kahit na mas matanda ako sa kanya ng 13 taon. Masisisi ko ba ang sarili kong sa kanya natikman ang bagay na hindi na binibigay sa akin ng aking asawa? Masisisi ko bang mabilis akong natukso sa isang kasalanang alam kong mali at bawal pero masarap? Hanggang sa hindi ko na nga namalayan na unti-unti akong nahulog kay Dave at tuluyan akong nawala ng amor sa lalaking pinakasalan ko. Taong 2023 nang magsimula ang lahat ng pangyayaring to sa buhay namin. At hanggang sa ngayon ay nagbibigay pa rin ito ng kalituhan sa akin. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako perpektong asawa. Hindi rin perpekto ang pagsasama namin ni Jaime. Ang pakiramdam na mag-asawa na lang kami sa papel pero wala nang pagmamahal. Isa nga pala akong online seller. Isang engineer ng power plant naman ang asawa ko. Isang beses lamang siyang nakakauwi sa isang linggo. Galing pa kasi ito ng probinsya. Kaya naman sa loob ng 5 araw, from Monday to Friday, ay mag-isa lamang ako sa bahay. Walang kasama. Dahil kahit nakaluluwag naman kami ni Jaime sa buhay, ay hindi na ako nag-abala pang kumuha ng makakasama. Unang-una, wala namang kalat at kaya ko namang gawin ang mga gawaing bahay. Pangalawa, wala naman akong anak para makaramdam man lang sana ako ng pagod sa pag-aalaga. Iminungkahi ko noon kay Jaime na mag-ampon na lamang kami ng bata. Pero nagalit siya sa akin. Ganun na lang daw ba ako kabilis na susuko? Nakakahiya daw na walang silbi ang pagiging babae ko. Dahil sa wala kaming anak, ay minsan nararamdaman kong malayo na ang loob sa akin ng asawa ko. Kapag umuwi kasi ito sa bahay, ay nagpupunta agad sa mga kabarkada niya. Kung hindi makikipag-inuman, ay sabong ang kanyang pinagkakaabalahan at kinagabihan ay umuuwi ng lasing na. Hindi ko naman siya masisisi. Ilang beses akong nagbuntis noon at nakunan. Sinabi sa akin ng doktor na may problema ako. Manipis raw ang matres ko. Wala akong kakayahang magkaanak. Kapag lumalaki na kasi ang bata, ay kusang malalaglag ito dahil sa nipis ng matres ko. Masakit sa akin bilang babae
na hindi ko maibibigay sa asawa ko ang nais nitong pamilya. Alam kong sabik rin si Jaime na magkaanak sa akin, ngunit wala naman akong magagawa. Kaya minsan, hindi ko rin maiwasang sisihin ang sarili ko. Naiisip ko, bakit sa dami ng babaeng iniiwan lang ang baby nila sa CR o di kaya'y nagpapalaglag, bakit ako na sabik magkaanak ay siya pang hindi mabibiyayaan? Napaka-unfair. Isang araw, umuwi ako galing sa mall. Gulat na gulat ako nang may naamoy akong masarap na aroma ng pagkain mula sa kusina. Imposible namang nagluto si Jaime. Sabado man ngayon at siya kung umuwi siya, sigurado naman akong dumiretso ito sa mga kumpare niya. Dahan-dahan akong pumasok sa loob nang makita ko itong bukas. Nakalakas ito nang umalis ako kanina. Doon ay nakita ko ang isang lalaking nakatalikod at para bang naghahalongkat ng kung anong mga gamit sa drawer sa kusina. Nakasuot lamang ito ng sleeveless na puti at short na maong. Maigpit kong hinawakan ang payong na daladala ko at ipapalo ko na sana sa lalaki. Ngunit nang akmang iyahampas ko na ito, ay sakto namang lumingon siya. Napakurap pa ang mga mata ko nang makita ko at maalala kong si Dave ito, ang inaanak ni Jaime na taga-probinsya. Napakatangkad nito at halos hindi ko na makilala. Nagpaliwanag itong isinama siya ni Jaime para pansamantalang dito muna sa bahay namin tumira. Pasensya ka na, Ninang. Natakot ba kita? Natatawa pang sabi ng binata. Ano ka ba naman kasi, Dave? Wala ka man lang pasabi na pupunta ka dito. Wika ko habang nakahawak sa dibdib. Si Ninong kasi, isinama ho ako dito. Sakto kasing naghahanap ako ng matitirhan muna sana na bahay habang nag-aasikaso ko ng mga papeles ko. Plano ko kasing mag-apply abroad, Ninang. Alam mo na, para naman makatikim ng dolyar. Baka sakaling yumaman naman. Biro pa niya. Buti pumayag asawa mo. Si Ninang naman. Wala pa naman ho akong asawa eh. Girlfriend nga wala pa rin eh. Wala kasi akong makitang katulad mo. Pambobola pa niya. Ikaw, Ninang, hindi ka pa rin nagbabago. Dalagang-dalaga ka pa rin tingnan. Swerte talaga si Ninong sa'yo, no? Sana nga. Alam mo, yung Ninong mo, wala nang pakialam sa akin yan. Sige nga, sabihin mo nasan siya ngayon. Nagsabi ho sa akin kanina na aalis daw at pupunta sa kumpari niya. Nakita mo na. Kakauwi lang pero barkada agad ang hinanap. Hindi man lang ako tinanong kung nasan ako. Ay nako, Dave, yang Ninong mo, daig pang may ibang pamilya. Malakas ang kutob ko eh, na may babae siya. Baka naman masyado lang kayo nag-iisip, Ninang. Dahil kung ako si Ninong, hindi na ako hahanap ng iba. Alam mo naman ang problema namin, di ba? Hindi ko siya mabigyan ng anak. Marami namang paraan. Kung talagang mahal yung isa't isa, hindi hadlang ang kakulangan ng isa. Napatitig ako kay Dave. Nasa 25 ang edad nito, pero napaka-mature ng pag-iisip. Ang layo kay Jaime na ako ang sinisisi kung bakit hindi kami magkaanak. Nakangiti itong inaya akong kumain na. 7:00 na rin kasi ng gabi. Wala pa si Jaime at paniguradong madaling araw na itong makakauwi. Ayoko sanang kumain pero pinilit ako ng isang to na tikman ko raw ang niluto niya. Nagyayabang na masarap daw siyang magluto. At hahanap-hanapin ko raw yun kapag natikman ko na. Masarap nga naman ang luto ni Dave. Kaya napakain ako ng marami. At hindi ko namalayan na tuwang-tuwa na akong nakikipag-usap sa inaanak ni Jaime. Masaya itong kausap at hindi nakakaboard. Hindi ko na rin namalayan na 9:00 na pala ng gabi. Sa mga sumunod na araw,
ay si Dave na ang lagi kong kasama sa bahay. Pagising ko sa umaga ay may sinaing at ulam na. Malinis na rin ang buong bahay dahil maaga pa lang ay nagigising na ito para maglinis. At pagkatapos ay umaalis ito ng 8:00 para daw ayusin ang mga papeles niya. Tuwing hapon naman ay sinasamahan niya akong mamalengke. Hanggang sa Sabado, nag-text sa akin si Dave. Nagagabihin siya dahil may dinaanan pa siya sa mall. Dumating si Jaime na nakainom na naman. Hindi na ito dumaan sa bahay at diretso na lang sa kumpare niyang si Paring Jeric. Napapailing na lamang ako dahil wala na sa ayos ang asawa ko. Hindi ko naman din itatanggi miski na bilang babae ay may pangangailangan din ako. Nasasabik ako sa asawa ko. Kaya naman, nang umuwi ito ng 8:00 ng gabi na lasing, ay kaagad na dinala ko si Jaime sa kwarto namin. Doon ay sinamantala ko ang pagkakataon. Mahal ko si Jaime, kaya't nasasaktan akong sa ganito na uwi ang masaya sana naming relasyon. Nagsimula akong halikan ng asawa ko. Nakakahiya man, pero ako talaga ang nag-first move pagdating sa ganitong bagay. Mapunan lamang ang pangangailangan ko. Hindi lingid sa akin na may babae si Jaime. Ramdam ko kasi yun. Wala lamang akong patunay dahil hindi ko naman siya nahuhuli. Hinalikan na rin naman ako ni Jaime na tila ba nasasabik din. Natutuwa ako ng mga oras na yun miski dahil mukhang manunumbalik sa gabing to ang mga panahong gigil pa sa akin ang asawa ko. Pero tila ako binuhusan ng malamig na tubig. Nang maya-maya ibang pangalan ang sinambit ni Jaime. Nadine. Natigilan ako at itinulak ang asawa ko sa kama. Hindi ko kasi inaasahan yun. Pero sige, baka nagkamali lamang ako ng dinig, kaya't pinagpatuloy ko pa ring halikan siya hanggang sa leeg. Ngunit, paano ko pa itutuloy? Kung tuluyan ang tumulo ang luha sa aking mga mata, nang hindi lang isang beses, kundi pa ulit-ulit niyang sinambit ang pangalang Nadine. At kilala ko ang babaeng yun, miski. Iyon ang dating kinakasama ni Jaime. Napaisip tuloy ako. Hindi kaya doon na rin umuwi si Jaime dahil sa pagkakaalam ko, taga doon din ito. Matagal ko naman nang hinanda ang sarili ko sa pakiramdam na may ibang babae si Jaime. Ngunit masakit pala na marinig mismo ang pangalan ng kanyang babae sa kanya. At ang masakit pa, pangalan ng dati niyang kinakasama ang nabanggit niya. Bigla tuloy akong nakaramdam ng insecurities. Mabuti pa siya, nagkaanak kay Jaime. Samantalang ako ay hindi ko ito mabigyan ng anak. Iyon marahil ang dahilan. Kaya't hindi nasabik sa akin ang asawa ko dahil isa akong inutil na babae. Iniwan ko si Jaime sa silid namin na tulog na. Hindi ko na pinagpatuloy ang ginagawa namin sa sama ng nadarama ko. Matagal na rin, simula nung huli niyang tinugunan ang pangangailangan ko bilang babae. Halos 2 taon na rin. At partida pa, yung nilasing ko siya upang may mangyari lang sa amin. Kaya nga ang lagi kong sinasabi sa aking sarili, daig ko pa ang may asawang nagtatrabaho sa abroad. Nagmukmuk ako sa may sala. Uminom ng beer na mag-isa. Nadatnan ako ni Dave na medyo lasing na. Napakagwapo talaga ng inaanak ni Jaime. Nagtataka itong lumapit sa akin at pinagsabihan pa akong tama na raw ang pag-inom ko. May problema ho ba kayo, Ninang? Tanong pa ni Dave sa akin. Wala naman. Gusto mo ba? Tara't samahan mo ko nang may makasama naman akong makakwentuhan. Sa totoo lang, hindi mo akalaing 38 na ako. Maliit kasi akong babae. Balingkinitan ang katawan at maalaga din ako sa sarili. At dahil wala nga akong anak, hindi nagbago ang postura ko.
Kahit na hindi naman ako pinapansin ni Jaime, ay hindi ko pa rin naman pinababayaan ang sarili ko. Araw-araw nga kami nagyoyoga sa plaza ng mga kababaihan na kapitbahay namin. 4:00 pa lang ay tumatakbo na rin ako papuntang plaza at doon ay magsisimula ang yoga session namin hanggang 6:00 ng umaga. Inagaw ni Dave ang bote ng beer na hawak ko. Itinaas pa ni Dave ang mukha ko para magpantay kami. Sinaway niya ako kasi raw lasing na ako. Tama na ho yan, mukhang lasing na kayo eh. Halina kayo at ihahatid ko na kayo sa kwarto ninyo. Mabuti pa si Dave, may pakialam sa akin. Inakay niya ako papuntang kwarto namin ni Jaime. Kamuntik pa akong mabuwal, ngunit mabilis na sinangga ko ni Dave sa mga braso niya. Hindi ko maintindihan, pero iba ang pakiramdam ko nung magdikit ang balat namin ni Dave. Napasandal pa ako sa pinto ng kwarto namin ni Jaime at mas lalo pang nagbaga ang pakiramdam ko nang hindi nakaligtas sa aking mga mata ang pagsulyap ni Dave sa neckline ng suot kong sando. Napadako rin ang mga mata ko sa labi ni Dave. Ewan ko ba? Bigla ko na lamang naisip na halikan siya. Ngunit namilog na lamang ang mga mata ko nang gumapang ang mga kamay ni Dave sa balakang ko. Humaplos yun at bigla na lamang akong siniil ng halik ng inaanak ni Jaime. Hindi ko nagawang tanggihan ang halik ni Dave. Nagpaubaya ko nun miski at tinugunan siya. Ito yata yung sinasabi nilang nadala lang. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay itinulak ko rin si Dave. Doon ako natauhan. Nagkatitigan na lamang kami ng ilang sandali, pero bago siya umalis, ay muli niya akong hinagkan sa labi. Nakahiga na ako ng mga oras na yon sa kama, pero hindi ako makatulog. Hindi ko nakakalimutan ang nangyari sa pagitan namin ni Dave. Nagtatalo ang kalooban ko dahil alam kong mali iyon. Inaanak siya ng mister ko. Idagdag pang napakalayo ng agwat ng edad namin. 25 lamang siya, habang ako'y 38 taon na. 6 years din kasi ang tanda sa akin ni Jaime, kaya mukhang mas bata talaga akong tingnan kaysa sa asawa ko. Alam kong mali ang nangyari, kaya tama, bukas na bukas din ay pagsasabihan ko si Dave. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na mauulit ang ganito. Kinabukasan ay maaga akong nagising at kaagad na tumungo sa daily routine ko. Namalengke muna ako nung umaga. 7:00 na nagmakauwi ako. Pagkarating ko sa bahay, ay naroon na naman ang mga barkada ng asawa ko. Ang aga-aga pa'y nag-iinuman na. Nadatnan ko si Dave na bising-busy sa kusina dahil nautusan daw ni Jaime na magluto ng sisig para sa pulutan nila. Napapailing na lamang ako. Ako na lamang ang nahihiya kay Dave. Humingi ako ng sorry sa kanya at maya-maya'y humingi rin ito ng pasensya. Nangako rin to sa akin na hindi niya nauulitin ang nagawa niya kagabi. Pasensya ka na, Ninang. Hindi lang ho talaga ako nakapagpigil kagabi. Kalimutan na lang natin yun, Dave. At huwag na nating pag-usapan pa. Ang sabi ko. Hindi ko yata makakalimutan yun, Emmy. Alam mo bang kaya ako pumayag na dito muna makitira sa inyo? Dahil sa'yo. Sa totoo lang, matagal na akong may gusto sa inyo. Nung dinala ka ni Ninong sa probinsya noon, nag-umpisa na akong magkugusto sa inyo. Kaya nga hindi ako nagkakaroon ng girlfriend eh. Kasi wala akong makita na kagaya ninyo. Gustong gusto kita. Kaya yung sinasabi mong kalimutan ko ang nangyari. Malabo yata yun, Ninang. Kinilabutan ako sa sinabi ni Dave. Napalingon pa ako sa gawin ni Jaimeng abala sa pagkanta sa videoke. Mabuti na lamang talaga at malakas ang videoke. Kaya alam kong hindi nila maririnig
kung ano man ang pinag-uusapan namin ni Dave. Hindi ko na sinagot ang mga sinabi niya. Isinantabi ko na lamang ito at naging abala na sa mga pinapalutong pulutan sa amin ni Jaime. Maraming request si Jaime na iluto. Nagpaihaw pa ito ng karne, kaya tinulungan na lamang din ako ni Dave sa mga gawain. Pinaalalahanan ko naman si Jaime na huwag maglasing masyado dahil magmamaneho pa siya papunta roon sa pinagtatrabahuhan niya mamayang hapon. Hindi ko na rin nagawang banggitin sa kanya ang pangalang binanggit niya kagabi. Ewan ko ba, natatakot akong kumprontahin siya. Isa pa'y okupado din ni Dave ang isip ko magmula pa kagabi. Bumabalik din kasi si Jaime sa probinsya na pinagtatrabuhan niya tuwing hapon ng linggo. Sa totoo lang, natatakot akong mag-isa ngayon. Hindi dahil sa natatakot ako kay Dave, kundi natatakot ako para sa sarili ko na baka hindi ko na mapigilan ang bugso ng damdamin ko at baka tuluyan na akong bumigay sa mga pahiwatig ni Dave. Simula nung mangyari ang kagabi, ay hindi ko na talaga yon makalimutan. Pilit ko mang kalimutan pero alam ko sa sarili kong hinahanap ko at nasasabik ako sa bawat haplos ni Dave. Nagiinit ang pakiramdam ko sa tuwing naaalala ko iyon. Sinulyapan ko ang binatang seryosong nagsalang ng kanin sa rice cooker. Napakagwapo nitong tingnan, kaya't nagtataka ako. Totoo kaya ang sinabi nitong may gusto siya sa akin noon pa? Hanggang sa hindi ko na namalayan na nahiwa ko ng kutsilyong gamit ko. Napadaing ako sa sakit, kaya't narinig iyon ni Dave. Nagmamadali itong lumapit sa akin. Mabilis na inakay niya ako sa lababo para hugasan yun. Nilinis ni Dave. Kahit sabihin kong wag na, dahil malayo naman yun sa bituka, ay hindi ito nagpatinag. Napatingin ako sa kanya. Kumakabog ang puso ko sa kaba. Hindi ko rin maialis ang mga mata ko sa mukha niya. Iniwan niya ako sa may kusina para kumuha ng Band-Aid. Sinasaway ko ang sarili ko dahil ayokong mahulog kay Dave. Ayokong magkasala sa asawa ko. Bumalik si Dave na bitbit ang first aid kit. Para iwasan ng binata, ay kinuha ko na lang ang daladala niya at lumabas ako ng bahay. Hindi ko na muna pinansin si Dave. Tinapos ko na ang lahat ng request ni Jaime at pagkatapos ay minabuti kong magkulong na sa kwarto. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay niyaya ako ng mga kasamahan ko sa yoga na magpasalon daw kami at magpamasahe. Na-excite naman ako kaya kaagad akong umalis ng bahay at hindi na ako nagpaalam pa kay Jaime. Habang nasa taxi ay napangiti na lamang ako nang makatanggap ng mensahe mula kay Dave. At sinabi nitong mag-enjoy daw ako sa pupuntahan ko at siya na raw ang bahala kay ninong niya. Hapon na nang makatanggap naman ako ng tawag mula kay Jaime. Hinahanap ako at pinapauwi na ako dahil aalis na raw ito. Babalik na ng probinsya kung saan naroon ang ginagawa nilang geothermal power plant. Pagdating ko ng bahay ay medyo nahimasmasan na sa kalasingan ang magaling kong asawa. Nakapaghanda na rin ito ng mga gamit at nakaligo na rin. Gaya ng dati, ay ganun pa rin ang mga bili nito sa akin. Mag-iingat ako dito sa bahay, pakisamahan ng maayos si Dave at alagaan ang mga manok niyang panabong. Bago ito umalis, ay niyakap pa niya ako at naglalambing. Hindi ko alam kung bakit bigla itong naging ganun. Kapag nariyan naman ang barkada niya, ay halos hindi naman ako nakikita. Para lamang kong hangin sa paningin niya. At mas worst, ginagawa kong tagasilbi nila ng mga barkada niya kapag nagiinuman sila. Alam kong naramdaman nitong wala akong gana sa kanya. Kaya hindi na ito nagpumilit na halikan ako dahil iniiwasan ko talaga siya. Nagpaalam na to kay Dave at umalis na. Naiwan akong malungkot. Napaisip na lamang ako kung hanggang ganito na lamang ba ang buhay ko kasama si Jaime.
Sa totoo lang, Miss Kay, wala na akong kaligayahan sa piling ni Jaime. Lagi na lang sama ng loob ang meron ako para sa asawa ko. Lagi na lang mag-isa. Pero kahit ganun, hindi ko naman siya magawang hiwalayan. Ninang, napasinghap na lamang ako nang marinig ko ang boses ni Dave sa likuran ko. Kanina pa kasi ako sa beranda at hindi ko napansing mag-aalas 8 na pala ng gabi. Niyayaya ko ni Dave na sabayan siyang kumain, ngunit tumanggi ako. Sinabi ko na sa sarili ko na hanggat maaari, iiwasan ko na si Dave. Kapag magpapatuloy ang ganito, ay baka magkasala na ako kay Jaime. Kahit ganito naman ang relasyon namin ni Jaime, ay ayoko pa ring magtaksil sa kanya. Pero, nagulat na lamang ako nang mula sa likuran ko ay yumakap si Dave. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga na nasa batok ko. Nakakadarang ang mainit na hininga niya. Naroon na naman ang kakaibang sensasyon na nadarama ko sa tuwing nagkakadikit ang balat namin ng binatang to. Itinulak ko si Dave, subalit hindi ito nagpatinag at muli akong hinila. Napasubsob tuloy ako sa kanya. Subukan lang natin, Ninang. Alam kong magugustuhan mo to. Dave, ano ka ba? Malito, please. Huwag mo namang gawin sa akin yan. Sa ninong mo. Pagmamakaawa ko sa kanya. Sa totoo lang ay konting-konti na lamang ang natitirang pagpipigil sa akin. At malapit na akong bumigay sa inaanak ni Jaime. Subalit, pinagpatuloy ni Dave ang paghalik sa akin. Nung unay sa labi, hanggang bumaba ito sa may liig. At doon ay tuluyan na akong sumuko. Hindi ka mahal ni Ninong Jaime, pero ako, Ninang. Ako noon pa. Mahal na kita. At wala akong pakialam kung may asawa ka na. Pagbigyan mo na ako. Sa sinabing yun ni Jaime, ay tuluyan na akong naging marupok. Sa tawag ng pangangailangan ay tuluyan na akong nagpaubaya kay Dave. Dinala niya ako sa kwarto. At doon, ibinigay sa akin ni Dave ang isang kaligayahang hindi ko na naranasan kay Jaime. Oh, Miss Kay, ang isang gabing pagkakamali na iyon kasama si Dave ay naulit pa ng naulit sa araw-araw na kasama ko siya. Ginagawa na namin ang lahat ng iyon, halos sa lahat ng sulok sa bahay na ito. Hindi ko matanggihan si Dave. Sa iksi ng panahong kasama ko siya, ay tuluyan na rin akong nahulog sa kanya. Araw ng Sabado ulit. Kinakabahan ako nung dumating si Jaime. Pero ang kabang nadarama ko ay napalitan din ng excitement nang pagdating niya ay kaagad itong umalis para magsugal. Kondisyon kasi ang dalawang manok niyang panabong, kaya umalis ito kasama ang mga kumpari niya. Doon ay palihim na pinuntahan ako ni Dave sa silid namin ni Jaime matapos niyang makaalis. At muli naming pinagsaluhan ang isang bawal na sandali. Wala na akong nararamdaman pa kay Jaime. Ang mga hinaing na matagal ko ng kinikimkim, ang hindi niya pagtugon sa aking pangangailangan, ay hindi ko na pinapakialaman pa. Dahil ngayon, nahanap ko na sa inaanak niyang si Dave ang tunay na kaligayahan. Pinaramdam ni Dave sa akin kung paano maging mahalaga. Pinaramdam niya sa akin kung paano ingatan at mahalin na hindi ko naramdaman kay Jaime. Kahit sa napakalayong agwat ng edad namin ni Dave, ay hindi niya ako kinakahiya at itinatrato ako nitong girlfriend niya kapag namamasyal kami sa labas. Dumating ang araw ng pag-alis ni Dave. Hinatid ko pa siya at bago yun ay dumaan muna kami sa hotel. 2 taon tayong magkakalayo. Makakaya mo ba? Tanong niya sa akin. Ipapangako ko sa'yo
na pag-uwi ko ay magsasama na tayong dalawa. Nakahiga kami sa kama noon at nakaunan ako sa bisig ni Dave. Alam mo namang kasal kami ng ninong mo, Dave. Isa pa, bata ka pa. Maaaring sa pagkakalayo natin ay makahanap ka ng iba. Hindi yun mangyayari dahil mahal kita. Ikaw ang babaeng gusto ko. Nasasabi mo lang yan ngayon, Dave. Alam mong hindi kita mabibigyan ng pamilya, katulad ng ninong mo. Hindi kita mabibigyan ng anak. Isang matamis na ngiti lamang ang isinukli ni Dave sa akin. Hindi naman problema yun eh. Mahal kita. Hindi naman mahalaga sa akin yun. Ikaw ang mahalaga sa akin at tinatanggap ko ang lahat ng pagkukulang mo bilang babae. Hindi mo naman ginusto yun eh. Hindi mo naman ginusto na hindi magkaanak, kaya hindi kita sisisihin. Mamahalin kita habang buhay. Iyon ang pangako sa akin ni Dave bago siya tuluyang umalis, Miss Kay. Sa ngayon, mahigit 1 taon na rin ang nakakalipas. Pero ganun pa rin kami ni Dave. Walang nagbago. Patuloy ang communication namin na umaabot pa nga ng madaling araw. Hindi na rin ako sanay talaga na hindi siya nakakausap. Madalas pa nga, nagpapadala to ng pera sa akin at gamitin ko raw sa mga bagay na gusto kong bilhin. Nahihirapan ako, Miss Kay. Natatakot ako sa sinabi niyang hiwalayan ko na raw si Jaime. Nagdadalawang isip pa rin ako hanggang ngayon. Kung susundin ko ba siya o hindi? Paano kung hindi ako matanggap ng pamilya niya? Sinasabi niyang wala siyang pakialam sa opinyon ng mga magulang niya dahil ang malaga sa kanya ay kasama niya ako. Pero paano ko naman haharapin ang asawa ko kapag nalaman nitong pinagpalit ko siya sa inaanak niya? Ayoko rin namang masira ang relasyon ni Dave at ng kanyang pamilya. Nalilito ako sa kung ano ba ang dapat kong gawin, Miss Kay. Susundin ko ba ang utos ni Dave? O mas pipiliin kong ipagpatuloy na lamang ang relasyon naming dalawa ni Jaime?